Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Kung ulit-ulitin man natin na i-preserve yung reputasyon, dignidad ng Senado, hindi sa kanila yan. Walang uubra dyan. Makakapal ang mukha ng mga yan eh. Makapal, sobrang kapal. Sobrang kapal ang mukha ng mga yan. Kaya ngayon, para mapigilan ang pagbaliktad ng mga kasamahan nila, mga kabunyog, sari-sari ngayon ng panawagan nila. Nagpahayag si Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, nagbabala siya sa mga kasamahan niya. Sila, 13 sila eh. Sabi ni Marcoleta, mga kabunyog, mga kababayan, ang babala ni Marcoleta sa mga kasamahan niyang kakalasag nila, sabi niya, mas masahol pa kay Judas yung manghuhuda sa amin. Kumbaga, pinaparinggan niya, kasi may natutunugan siya parang babaliktad na eh. Ngayon, pinaparinggan ni Marcoleta. Kaya mas masahol pa kay Judas yung maghuhuda sa amin. So, nakonsensya si Senator Mix kaya Huwag na kayo magbanggit ng kung sino. Sinabi ko lang yun sa grupo namin. Hindi namin kagrupo si Senator Mix. Doon sa kasamahan nila na 13, yung kasamahan nilang 13, sabi niya, pag dito sa amin, sa grupo namin, mayroon pa rin ng Judas, mas masahol pa sila kay Judas. Actually, hindi naman kay Marcoleta yan, original na sinabi. Kay Camille Villar. Si Camille Villar ang nagsabi niyan, inulit lang ni Marcoleta. Pero ang ibig sabihin niyan, mga kabunyog, kumbaga sila, dahil may natutunugan silang parang lilipat na sa kabila, may, halimbawa, si Chis Escudero, okay, napapabalitang lilipat. May bit-bit pa yata si Chis Escudero na 2. Ngayon, nagbabala na si Marcoleta. Kapag may nanghudas daw sa grupo nila, mas masahol pa daw yung mga yan kay Judas. Yan mga kabunyog Kaya lang si Marcoleta, natutunugan niya na may mga lilipat. Ngayon, dahil natutunugan niya may mga lilipat, nagbababala siya sa kasamahan niya. Parang pinapaano. Ang ginagamit na rason nila Marcoleta at saka ni Camille Villar, hindi pa ba kayo, makakaya nyo ba yun na may isang taong nagsakripisyoan niya sa kanila daw. Nagsakripisyo para sa kanila, para makuha nila yung liderato ng Senado. Ang tinutukoy nila si Bato. Pagkatapos ganun ang gagawin mo, nagsakripisyo na si Bato para sa kanila. Tapos tatraidorin mo ang grupo nila. Hindi niya kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay niya. Kaya lang namin ako dahil sa kanya, wala nang iba. We owe it to himself. Alone and nobody else. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Well, buhay niya yun eh. But he chose to do it. Kaya sabi ko sa kasama ko ngayon, sinong walang konsensyang kakakalas? Yung tao ginawa niya. Yan yung pakonsensya nila. Kaya lang doon pa lang inaamin nila na si Bato de la Rosa kaya lumitaw para makuha nila ang liderato ng Senado. Yun, di ibig sabihin, hindi para sa bayan. Mga kabunyog, magising na tayo. Dito pa lang inaamin na ng mga senador na ito na ang mga ginagawa nila ay hindi para sa bayan, kundi para sa sarili nila, sa Duterte. Di ba? Imagine nyo si Bato, hindi naman pala siya sumipot sa Senado para para sa bayan dahil nakukonsensya na siya. Hindi yun. Hindi yun. Sumipot siya hindi dahil nakukonsensya na siya na hindi niya nagagampanan ang trabaho niya bilang senador. Nahihiya na siya sa sambayan ng Pilipino. Hindi yun. Ang dahilan kaya siya nag-appear ay dahil para makaboto kay Cayetano, para maagaw kay Soto. Pagkatapos nga ng makaboto, umalis na uli. Di ba? Umalis na uli. So ibig sabihin,
Inaamin na mismo ng kampo nila Cayetano na ang dahilan nila ng mga ginagawa nila ay hindi para sa bayan. Yun ang malinaw diyan, ano? Inaamin na rin yan ni Marcoleta sa ni Camille Villar na may isang taong nagsakripisyo para sa kanila para daw maagaw yung liderato. O ibig sabihin, si Bato yun. O, bakit daw tatraidorin nila yung sakripisyo ni Bato? O, pag ginawa nyo daw yan, mas masahol pa kayo kay Judas. O, so, ibig sabihin, ang bottom line dito mga kabunyog, ang lahat nilang iniisip, ang lahat nilang ginagawa, hindi para sa bayan. Para sa kanila. Para sa Duterte. Para kay Sara. And yet, sinasabi ni Cayetano, hindi naman kami nagpalit ng liderato para protektahan si Sara sa impeachment. Na ito po'y lahat na nagaganap para protektahan lang po ang isang tao ay hindi katotohanan. Hindi rin po kami mag-aakwit dahil sa politika. Impartial impeachment trial ang nasa konstitusyon, yun po ang balak naming gawin. Ay, sinong maniniwala sa inyo? Para makatakas uli si Bato, kasi kailangan makaalis si Bato. Kasi yung Korte Suprema hindi naglabas ng TRO eh. Ha? Hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema. Oh, kaya para makaalis uli si Bato kasi aarestuhin siya eh. Wala namang TRO ang Korte Suprema. Gumawa sila ng gawa-gawang Senate is under attack. O yon. Kaya yon, scripted yon. Ayon sa lumalabas ngayon. Scripted, kunwari aatakihin ang Senado, tapos pag nagkagulo, sasamantalahin ni Bato. O ayun yung nangyari. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, yan ang totoong nangyari diyan. So, si Marcoleta ngayon nababahala siya na may kakala sa kanila. Kasi kahit papano may mga senador silang kasamahan tulad ni Chis Escudero na alam na rin na talagang sira na ang Senado. Kaya lang ang problema rin naman dito kila Escudero, okay nakakalas na sila kay Cayetano. Kaya lang may kondisyon. Siya dapat ang papalit na Senate President. Ayun. Yun lang ang problema din diyan. 'Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.